Mga babaeng Syrian, dagsaan sa mga paliparan ng Pilipinas. Nakakagulat na katotohanan, tinanggihan nila ang Amerika at Europa para magpakasal at manirahan sa Pilipinas. Isang di kapani-paniwalang pangyayari ang nagaganap ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Sa gitna ng isang malupit na digmaang sumira sa kanilang bayan, ang mga kababaihan ng Syria na nagdurusa sa hirap ay pumipili ng isang bansang hindi Amerika o Europa kundi ang Pilipinas. Sa gitna ng kanilang paghihirap, dumarami ang mga taong naghahangad na makarating sa Pilipinas. Sinasabi nilang kahit sa pinakamasamang kalagayan na walang kuryente, nagpapaandar sila ng generator para manood ng mga teleseryeng Pilipino at sa dilim ng kanilang mga silid, nagsisindi sila ng kandila para mag-aral ng Tagalog. Ito ay dahil nagpadala ang Pilipinas ng maraming gamot at pagkain, nag-alok ng tulong medikal at nagbigay pa ng mga espesyal na programa para sa mga sibilyan. Silang mga nawalan ng lahat ay nagtiwala sa Pilipinas na tumulong sa kanila at dito nila inilagak ang kanilang pag-asa. Dahil dito, sa maikling panahon, libo-libo ang nagparehistro sa mga channel para sa international marriage patungong Pilipinas at nakagawa pa sila ng maraming grupo sa mga messaging app. Ano nga ba talaga ang nangyari sa kanila sa gitna ng digmaang iyon? Ang kanilang malungkot ngunit nakakaantig na kwento ay magsisimula na ngayon. Bago tayo magsimula, para po sa aming inspirasyon, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Nagpapasalamat kami sa lahat ng aming mga subscriber na sumuporta sa amin. Naway maging malusog at masaya kayo hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na mabuhay ang Pilipinas. Magandang araw. Ako si Laila Alhamad, isang 32 taong gulang na Syrian nurse. Bago magsimula ang digmaan, simpleng nagtatrabaho ako sa Damascus Central Hospital. Papasok sa umaga, aalagaan ang mga pasyente at pagkatapos ng trabaho, magluluto ng hapunan kasama ang aking asawang si Omar. Ganoon lang natatapos ang aking araw. Tuwing Sabado't Linggo, namamasyal kami sa pampang ng Ilog Barada at nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan sa isang cafe. Hindi ko alam noon kung gaano kahalaga ang simpleng buhay na iyon. Dahil sa isang iglap, lahat ay nagkawatak-watak. Hindi ko malilimutan ang madaling araw na iyon nang marinig ko ang unang pagsabog. Kasabay ng aking paggising ay ang pagyanig ng bintana at ang pagsiklab ng kulay kahel na liwanag sa malayo. Mahigpit na hinawakan ni Omar ang aking kamay at sinabing, "Laila, nagsimula na ang kinatatakutan natin." Ang ospital ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Walang tigil ang pagdating ng mga sugatan at hindi na kami halos makatulog, palipat-lipat sa pagitan ng operating room at emergency room. Mga batang duguan, mga binatang naputulan ng paa, mga matatandang tulala matapos mawalan ng pamilya. Bawat isang mukha nila ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aking puso. Isang buwan matapos magsimula ang digmaan, nakatanggap si Omar ng utos na sumali sa hukbo. Babalik ako agad, hindi magtatagal ang digmaang ito. Iyon ang kanyang mga huling salita. Ngunit pagkaraan ng 3 buwan, dumating ang balitang nawalan na ng komunikasyon sa kanyang unit. Nawawala. Ang malamig at mabigat na salitang iyon ay bumalot sa buong buhay ko. Gabi-gabi akong binabangungot. Tinatawag daw ni Omar ang pangalan ko sa kung saan, ngunit hindi ko siya mahanap. Paggising ko, basa ang aking unan sa luha at natatakot na akong matulog muli. Ngunit hindi ko maaaring iwanan ang trabaho sa ospital. Kailangang may maiwan para tumulong sa mga tao. Isang araw, sa pasilyo ng ospital, nakasalubong ko ang isang matandang babae. Namatayan siya ng apo at madalas bumisita sa ospital. Nakita niya akong papalabas matapos ang aking night shift at nagtanong, "Laila, bakit ka pa nandito? Anong ginagawa ng isang bata na tulad mo sa lugar na ito?" Ngumiti ako at sumagot, "Kailangan pong may maiwan para alagaan ang mga tao." Ngunit ang tanong ng matanda ay yumanig sa kaibuturan ng aking puso. Oo nga, bakit pa ako naiiwan? Dahil ba sa pag-asang babalik si Omar? O dahil ba sa pakiramdam na kapag umalis ako ay tuluyan ko na siyang isinuko? Hindi ko alam ang sagot. Ang kaya ko lang gawin ay malampasan ang bawat araw. Ang lungsod ng Damascus ay hindi na tulad ng dati. Sa pagitan ng mga gumuhong gusali ay nagkalat ang mga labi ng dating mga tahanan at sa gabi tumutunog ang mga sirena ng air raid. Tumatakbo ang mga tao sa mga underground shelter at umiiyak ang mga bata sa bisig ng kanilang mga magulang. Sa pag-uulit ng mga araw na iyon, unti-unting namanhid ang aking damdamin. Hindi ko na maramdaman ang lungkot,
takot, o kahit pag-asa. Kumikilos na lang ako na parang makina para matapos ang araw. Pumunta sa ospital, alagaan ang mga pasyente, umuwi, kumain ng delata, magsindi ng kandila, magsulat sa aking talaarawan, at matulog. Lumipas ang ilang buwan. Nagbago ang panahon, ngunit hindi natapos ang digmaan. Sa halip, lalo itong lumala at mas maraming tao ang nasugatan at namatay. Unti-unti akong napagod sa pisikal at mental na paraan. Isang gabi, umakyat ako sa rooftop ng ospital at tumingala sa langit. Ang langit na dati puno ng mga bituin ay nababalot na ngayon ng usok at alikabok at wala akong makita. Noon ko naisip, tama ba talagang manatili dito? O dapat ba akong umalis tulad ng iba? Ngunit saan ako pupunta? Paano ako aalis? Hindi ko alam. Tanging ang malabong tanong na iyon ang umiikot sa aking isipan. At sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na naghihintay sa akin ang isang pagtatagpo na magpapabago sa aking buhay. Habang lumalala ang digmaan, lalong humirap ang trabaho sa ospital. Kinulang ang mga gamot at ilang oras lang sa isang araw may kuryente. Kapag biglang nawalan ng kuryente sa gitna ng operasyon, kailangan naming gamitin ang mga flashlight para iligtas ang buhay ng pasyente. Sa paulit-ulit na sitwasyong iyon, unti-unti akong umabot sa aking hangganan. Isang araw, tinawag ako ng direktor ng ospital. Laila, kailangan ng tulong medikal sa refugee camp sa labas ng lungsod. Pwede ka bang pumunta doon at tumulong ng isang linggo? Tumango ako. Naisip ko na mas makakatulong sa akin ang pagbabago ng kapaligiran kaysa sa pananatili sa ospital. Kinabukasan, inilagay ko sa isang maliit na bag ang aking mga gamit medikal at ilang damit at nagtungo sa refugee camp. Ang kampo ay halos 1 oras ang layo mula sa Damascus. Pagdating ko, ang unang bumungad sa akin ay ang walang katapusang hanay ng mga tolda at ang mga pagod na mukha ng mga tao. Naglalaro ang mga bata sa putik at mahaba ang pila ng mga babae na naghihintay ng rasyon ng pagkain. Sinalubong ako ng tagapamahala ng kampo, si Ahmed. Dra, Laila, maraming salamat sa pagdating mo. Walang doktor dito at maraming tao ang naghihirap. Dinala niya ako sa isang pansamantalang toldang medikal. Sa loob, marami ng pasyenteng naghihintay. Isang matandang umuubo, isang batang may lagnat, isang binatang hinihila ang kanyang sugatang paa. Agad akong nagsimulang magtrabaho. Maghapon akong tumingin ng mga pasyente hanggang sa dumilim. Sa gabi, dinalhan ako ni Ahmed ng simpleng hapunan. Ito lang ang mayroon tayo, sabi niya, isang lata ng sopas at isang piraso ng tinapay. Salamat, sabi ko at tinanggap ito. Mas masakit pa kaysa sa gutom ang makita ang mga mukha ng mga taong puno ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos kumain, lumabas ako ng tolda at may isang babaeng lumapit sa akin. Doktora, pwede po bang tingnan ninyo ang anak ko? Ilang araw na siyang hindi tumitigil sa pag-ubo. Sumama ako sa kanya papasok sa kanilang tolda. Sa loob ng maliit na espasyo, nakahiga ang isang batang babae na mga 7 taong gulang. Maputla ang kanyang mukha at may tunog sa kanyang dibdib sa bawat paghinga. Ginamit ko ang aking stethoscope at pinakinggan ang kanyang baga, bronchitis. Huwag po kayong mag-alala, reresetahan ko siya ng antibiotics. Gagaling din siya sa loob ng ilang araw. Hinawakan ng babae ang aking kamay habang lumuluha. Salamat po, doktora. Maraming salamat. Lumabas ako ng tolda at nagsimulang asikasuhin ang iba pang mga pasyente. Makalipas ang ilang oras, napansin ko ang isang grupo ng mga babae na nagkumpol-kumpol. Nakapalibot sila sa isang maliit na siga at nag-uusap. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong lumapit. Narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Talaga bang makakapunta tayo sa Pilipinas? Narinig ko, inaalagaan daw talaga ng mga lalaking Pilipino ang kanilang pamilya. At saka, walang giyera doon, ligtas daw. Pilipinas. Nakuha ng salitang iyon ang aking atensyon. Bakit Pilipinas? Hindi Amerika, hindi Europa. Lumapit pa ako at nagtanong, paumanhin po, ang Pilipinas po ba ang pinag-uusapan ninyo? Nagulat sandali ang mga babae, ngunit maya-maya ay nagsalita ang isa sa kanila. Oo, pangarap naming makapunta sa Pilipinas. Umupo ako sa tabi nila. Pilipinas po? Bakit po Pilipinas? Sumagot ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ang Pilipinas, tulad natin, ay nakaranas din ng digmaan. Isang bansa itong bumangon mula sa ganap na pagkawasak. At ngayon, isa na ito sa mga pinakaligtas na lugar sa mundo. Dagdag pa ng isa, at saka, sabi nila, pinapahalagahan daw ng mga Pilipino ang komunidad. Narinig ko na may kultura sila ng pagsasakripisyo para sa pamilya. Sandali akong natigilan.
Sa gitna ng digmaan, ang mga taong ito na puno ng desperasyon ay nakikita ang Pilipinas bilang isang pag-asa. Hindi ko alam kung gaano ito katotoo, ngunit seryoso ang kanilang mga tingin. Paano po kayo makakapunta sa Pilipinas? Sa tanong ko, kinuha ng isang batang babae ang kanyang smartphone at ipinakita sa akin. May mga Facebook group at channel sa messaging app para sa international marriage sa Pilipinas. Libo-libo na ang miyembro doon. Sinilip ko ang screen ng kanyang telepono. Totoo nga, napakaraming mensahe ang dumadaloy. Mga materyales sa pag-aaral ng Tagalog, pagpapakilala sa kulturang Pilipino, mga proseso para sa international marriage, at maging mga rekomendasyon ng mga teleserye. Tingnan mo ito, sabi niya. Ang mga babaeng Syrian na nauna nang nakapunta sa Pilipinas ang nagbabahagi ng impormasyon. Sinasabi nila kung aling agency ang maganda, kung saang rehiyon masarap manirahan, lahat itinuturo nila. Lalo akong namangha. Hindi ito basta isang pangarap lang. Sila ay mga taong aktwal na nagpaplano at naghahanda. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking tolda at humiga, ngunit hindi ako makatulog. Ang salitang Pilipinas ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Maaari nga bang maging isang lugar ito para sa isang bagong simula? O isa lang itong mailap na pag-asang kinakapitan sa gitna ng desperasyon? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Sa gitna ng digmaang ito, kakapit ang mga tao sa kahit ano para mabuhay. At ang bansang Pilipinas ang naging kahit ano na iyon para sa kanila. Ang isang linggo ko sa refugee camp ay maraming ipinakita sa akin. Ang opisyal na dahilan ng pagpunta ko ay para magbigay ng serbisyong medikal, ngunit ang natuklasan ko ay isang mundong lubos na kaiba. Habang nasa kampo, madalas kong hindi sinasadyang marinig ang usapan ng mga kababaihan. Habang kumukuha ng tubig, naglalaba o naghihintay ng rasyon, ang Pilipinas ang kanilang paksa. Noong una, inakala kong nagkataon lang, ngunit kalaunan ay napagtanto kong isa na itong kilusan. Isang hapon, habang nag-aasikaso ako ng mga pasyente sa toldang medikal, narinig ko ang usapan ng dalawang babae mula sa kabilang tolda. Marina, tiningnan mo na ba yung group? May bagong impormasyon daw. Oo, nakita ko. May post daw yung isang Pilipinong lalaki na taga Luzon, naghahanap ng mapapangasawang taga Syria, edad 45, may-ari ng isang sakahan. Okay lang daw kahit may 2 anak. Natigilan ang kamay kong may hawak na stethoscope. Hindi ito simpleng tsismisan. Nagpapalitan sila ng mga konkretong impormasyon. Pagkatapos kong tingnan ang pasyente, nilapitan ko ang 2 babae. Paumanhin po, narinig ko ang usapan ninyo kanina. Mukhang marami kayong alam tungkol sa Pilipinas. Sandaling nag-alinlangan ang 2 babae, ngunit kalaunan ay ngumiti ang isa. Dito, ang Pilipinas ay parang isang sikretong code para sa mga taong tulad namin. Sikretong code po? Oo, hindi namin ito ipinagsisigawan. Pero alam ng lahat na ang Pilipinas ay maaaring maging daan palabas para sa amin. Dagdag pa ng isa, nang magsimula ang giyera, maraming bansa ang nagsabing tutulong sila sa Syria. Pero sa totoo lang, hindi gaanong karami ang lugar na mapupuntahan ng mga ordinaryong taong tulad namin. Masyadong mahigpit ang visa sa Amerika, ganoon din sa Europa. Pero iba ang Pilipinas, lalo akong naging interesado. Paano po naiiba? Una, medyo karaniwan ang international marriage sa Pilipinas at narinig namin na mayroon silang espesyal na programa para sa mga refugee mula sa Syria. Higit pa rito, hindi lang awa ang tingin sa amin ng mga Pilipino. Tinitingnan nila kami bilang mga kasamang maaaring bumangon muli. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Hindi awa, kundi pakikipagkapwa. Alam na alam ko kung gaano kalaki ang pagkakaiba niyon. Habang nagtatrabaho sa ospital, hindi mabilang na mga tao mula sa mga charity organization ang nakilala ko. Mababait sila, ngunit mayroon silang tingin na parang kinakaawaan kami, para bang tinitingnan lang kami bilang mga taong dapat tulungan. May mga nakapunta na po ba talaga sa Pilipinas? Sa tanong ko, kinuha ng isang babae ang kanyang smartphone at ipinakita sa akin. Tingnan mo, itong babaeng ito noong 1 taon pa pumunta sa Pilipinas. Ngayon, nakatira siya malapit sa Maynila. Sa screen, may larawan ng isang babaeng Syrian, isang malinis na apartment, isang masayang ngiti, at sa tabi niya ay isang lalaking Pilipino. Dala niya ang 2 niyang anak at sabi niya, sobrang mahal daw ng asawa niya ang mga bata. Pinag-aaral pa sila sa isang magandang eskwelahan. Ipinakita niya pa ang isa pang larawan. Ito naman, nagtatrabaho sa isang IT company. Nag-aral siya ng Tagalog at ngayon, team leader na raw siya. Hindi ako makapagsalita. Hindi ito panaginip.
Ito ay totoong nangyayari. Nang gabing iyon, sa aking tolda, kinuha ko ang aking smartphone at binuksan ang messaging app. Sa search bar, tinipi ko ang Pilipinas at dose-dosenang mga channel at grupo ang lumabas. International Marriage Philippines, trabaho sa Pilipinas, mag-aral ng Tagalog, unawain ang kulturang Pilipino. Sumali ako sa channel na may pinakamaraming miyembro. Mahigit 30,000 na ang miyembro nito. Araw-araw, may mga bagong post. Mga profile ng mga lalaking Pilipino, mga job posting, mga paraan para mag-apply ng visa, mga materyales sa pag-aaral ng Tagalog, at maging mga recipe ng pagkaing Pilipino. Sa comment section, walang tigil ang tanungan at sagutan. Gaano po kalamig sa Baguio? Kung may anak po akong dala, makakapag-aral po ba sila? Hindi po ako marunong mag-Tagalog, posible po bang makahanap ng trabaho? At ang mga taong nasa Pilipinas na ay mababait na sumasagot. Malamig po sa Baguio, pero okay lang dahil maganda naman ang mga bahay. Siyempre po, napakahalaga ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi rin po ako marunong mag-Tagalog dati, pero ngayon, nakakapagsalita na ako ng pang-araw-araw na usapan. Huwag po kayong sumuko. Ilang oras kong binasa ang mga laman ng channel na iyon. Habang nagbabasa, napagtanto kong ang Pilipinas ay hindi lang isang lugar sa mapa. Ito ay isang kasing kahulugan ng pag-asa. Isang lugar na nagpapakita ng posibilidad na makapagsimulang muli para sa mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan. Kinabukasan, pinuntahan ko ang tagapamahala ng kampo, si Ahmed. Ahmed, madalas pag-usapan ng mga kababaihan dito ang Pilipinas. Gaano na po karami ang aktwal na nakatawid? Tumango siya, medyo marami na. Sa loob ng huling 6 na buwan, mula lang dito sa kampo, mga 20 na ang naglakbay patungong Pilipinas. 20 po? Oo, karamihan ay sa pamamagitan ng international marriage, pero may ilan ding para sa trabaho. Nag-set up kasi ang gobyerno ng Pilipinas ng isang espesyal na programa para sa mga refugee mula Syria. Naging maayos po ba sila? Ano pong balita sa kanila? Ngumiti si Ahmed. Karamihan ay maayos naman ang kalagayan. Paminsan-minsan, nagpapadala sila ng mensahe. Mukhang maayos naman ang kanilang pag-angkop sa buhay sa Pilipinas. Siyempre, may mga paghihirap, pero mas maganda pa rin ang kalagayan doon kaysa dito. Dahan-dahan akong tumango. Nang hapong iyon, muli akong pumunta sa lugar kung saan nagkakatipon ang mga kababaihan. Sa pagkakataong ito, ako na ang nagtanong, paano po ba makapunta sa Pilipinas? Gusto ko pong malaman ang mga konkretong hakbang. Nagningning ang kanilang mga mata na parabang nakatagpo sila ng isang kakampi. Una, kailangan mong matuto ng kaunting Tagalog, kahit yung mga pangunahing usapan lang. At kung gusto mo ng international marriage, kailangan mong makahanap ng isang mapagkakatiwalaang ahente. Marami kasing manloloko. Kung trabaho naman ang gusto mo, mas malaki ang tsansa kung mayroon kang kwalifikasyon o karanasan, lalo na sa larangan ng IT o medisina. Sinabi kong isa akong nurse. Isa po akong nurse. Posible po kayang makapagtrabaho ako sa isang ospital sa Pilipinas? Nanlaki ang mata ng isang babae. Nurse ka? Perpekto. Narinig ko na kulang daw sila sa mga profesional sa medisina. Kung makikilala ang iyong lisensya, siguradong makakahanap ka agad ng trabaho. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Baka nga posible, isang bagong simula, ang tanggapin ang isang buhay na wala si Omar at mabuhay muli. Ang pag-asang iyon, na maaaring posible sa Pilipinas, ay unti-unting sumisibol sa akin. Natapos ang 1 linggo sa refugee camp at bumalik ako sa ospital, ngunit ang puso ko ay ganap nang nagbago. Ang aking kuryosidad sa Pilipinas ay lumalim at gusto ko pang malaman ang mas marami. Kahit habang nagtatrabaho sa ospital, naghahanap ako ng oras para tingnan ang mga channel sa messaging app. Bawat may bagong impormasyon, binabasa ko at nakikinig sa mga karanasan ng iba. Isang araw, may mga espesyal na bisitang dumating sa ospital, isang medical mission mula sa Pilipinas. Nagpatawag ng emergency meeting ang direktor. Mga kasama, dumating ang isang medical team mula sa Pilipinas. Sila ay magiging voluntaryo dito sa ating ospital sa loob ng 3 buwan para tulungan ang ating mga pasyente. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang 5 Pilipino. Magalang silang yumuko at isa-isang nagpakilala. Isa sa kanila si Dr. Jose Reyes. Mukhang nasa huli ng kanyang 30s at matatas siyang magsalita ng Ingles. Magandang araw, ako po si Jose Reyes, isang orthopedic surgeon. Nandito po ako para tumulong sa Syria. Isang karangalan po na makatrabaho kayong lahat.
Naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa awa o obligasyon, kundi dahil sa tunay na kagustuhang tumulong. Pagkatapos ng pulong, tinawag ako ng direktor. Laila, malaking tulong kung ikaw ang makakasama ni Dr. Reyes. Ikaw ang pinakamahusay mag-Ingles sa atin. Masaya akong pumayag. Naisip ko na ang pakikipagtrabaho sa isang Pilipinong doktor ay isang magandang pagkakataon upang mas makilala pa ang Pilipinas. Kinabukasan, nagsimula kaming mag-ikot ni Dr. Reyes para tingnan ang mga pasyente. Siya ay isang napakahusay na doktor. Maingat niyang sinusuri ang bawat pasyente at binibigyang pansin ang bawat detalye. Isang araw, nag-opera kami ng isang sundalong may malubhang bali sa binti. Ilang oras itong tumagal, hindi nawala ang focus ni Dr. Reyes at ginawa niya ang lahat hanggang sa huli. Pagkatapos ng operasyon, nagpahinga kami sandali sa Shusishi. Tinanong ko siya, Dr. Reyes, bakit po kayo napunta sa isang malayong bansa tulad nito? Sigurado po akong marami rin kayong trabaho sa Pilipinas. Huminga siya ng malalim at uminom ng kape. Naranasan din namin ang digmaan noong panahong iyon. Maraming bansa ang tumulong sa amin. Ngayon, naniniwala kami naman ang dapat tumulong. Pero matagal na po iyon, hindi ba? Ngayon, isa ng maunlad na bansa ang Pilipinas. Umiling si Dr. Reyes. Hindi namin nalilimutan ang mga panahong iyon ng paghihirap. At dahil doon, mas lalo naming nararamdaman na kailangan naming tumulong. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking puso. Hindi nalilimutan ng mga Pilipino ang nakaraan at sinusubukan nilang ibalik ang tulong na natanggap nila. Naunawaan ko kung gaano kadakila ang pusong iyon. Ilang araw ang lumipas, nag-alok si Dr. Reyes. Laila, gusto mo bang sumama sa medical mission sa Silangang Rehiyon? Narinig ko na kailangan din nila ng maraming tulong doon. Walang pag-aalinlangan akong sumang-ayon. Sa katunayan, may isa pa akong dahilan. Naging interesado ako sa kwento tungkol sa isang nayon doon na narinig ko sa refugee camp. Ang nayon kung saan nanonood sila ng mga teleseryeng Pilipino gamit ang generator. Sumakay kami sa isang truck na puno ng mga supply na medikal at nagtungo sa silangan. Mahirap ang daan. Kailangan naming iwasan ang mga kalsadang sinira ng mga bomba at dumaan sa maraming checkpoint. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating kami sa isang maliit na nayon na tinatawag na Tadmur. Puno ang nayon ng mga bakas ng digmaan, mga gusaling gumuho, mga sasakyang inabandona at mga taong pagod. Ngunit mayroon pa ring buhay sa kanilang mga mata. Sinalubong kami ng pinuno ng nayon, si Petro. Maligayang pagdating sa aming malayong lugar. Walang doktor dito at maraming tao ang naghihirap. Nagtayo kami ng isang pansamantalang klinika sa community hall ng nayon. Agad na pumila ang mga pasyente, mga matatanda, bata at mga sugatan. Nagtrabaho kami ng walang pahinga. Nang dumilim, inanyayahan kami ni Petro na maghapunan. Simple lang ito, pero sana samahan ninyo kami. Pumunta kami sa kainan ng komunidad. Doon, may mga 20 residente na ang nagtitipon. Pagkatapos ng simpleng pagkain, nagtipon ang mga tao sa harap ng isang telebisyon sa isang sulok. Nagulat ako. May telebisyon sa lugar na ito na walang kuryente? Tumawa si Petro at ipinaliwanag. Pinapaandar namin ito gamit ang generator sa loob ng 2 oras bawat araw. Ito lang ang aming libangan sa nayon. Binuksan niya ang generator at agad na umilaw ang TV. Tinitigan ko ang telebisyon. Luma na itong modelo, ngunit malinaw na nakikita ang logo ng isang kilalang brand na popular sa gitnang silangan. Gaano na po katagal iyang TV na iyan? Mahigit 20 taon na. Binili ko pa noong bata pa ako. 20 taon na pero gumagana pa rin. Nagningning ang mga mata ni Petro. Wala pa itong sira kahit minsan. Kahit noong kalahati ng bahay ko ay nawasak ng bomba, buo pa rin ang TV na ito. Dagdag pa ng isang matandang babae sa tabi niya. Totoo ang mga produktong galing sa mabubuting tao. Kahit noong mahirap kami, kahit sa gitna ng digmaan, hindi ito nasira. Lubos akong naantig sa mga salitang iyon. Hindi lang ito isang simpleng electronic device. Ito ay isang simbolo ng tiwala. Isang pangako na binitiwan ng mga tumulong na bansa sa mga taga-Syria. Isang produktong hindi nasisira, isang kalidad na mapagkakatiwalaan, at isang kasamang laging nariyan. Nang bumukas ang TV, nagsigawan ang mga tao sa tuwa. Sa screen, isang teleseryeng Pilipino ang ipinapalabas. Nasa Arabic ang subtitle at lahat ay tutok na tutok sa panonood. Ito ang kanilang oras para takasan ang madilim na katotohanan at maranasan ang ibang mundo kahit pansamantala. Umupo si Dr. Reyes sa tabi ko.
Hindi ka panipaniwala na mahigit 20 taon na ang TV na iyan. Talagang kamangha-mangha. Hindi ko alam na ganito pala katibay ang mga bagay na iyon. Mahalaga ang kalidad, pero mas mahalaga ang pagtupad sa pangako. Responsibilidad ng mga Pilipino na panindigan ang mga bagay na kanilang ibinibigay. Tumango ako. Nang gabing iyon, nanood ako ng teleseryeng Pilipino kasama ang mga taga-nayon. Naririnig ang mga pagsabog sa malayo, ngunit sa sandaling iyon, lahat ay payapa. Ang mga tanawin ng Pilipinas sa drama, ang mga tao, ang pang-araw-araw na buhay, lubos kong kinaiinggitan iyon. Mga ligtas na kalsadang walang bomba, mga taong naglalakad na may ngiti. Iyon ang mga bagay na nawala sa amin. Nang matapos ang drama at isa-isang nagsitayuan ang mga tao, isang batang babae ang lumapit sa akin. "Doktora, gusto ko rin pong pumunta sa Pilipinas. Ano po ang dapat kong gawin?" Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Puno ito ng taimtim na pagnanais at pag-asa. Nag-iimbestiga rin ako. "Gusto mo, sabay tayong mag-imbestiga?" Nagliwanag ang kanyang mukha. Nang gabing iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa para sa mga taga-Syria. Ito ay isang simbolo na maaari silang bumangon muli, isang kasing kahulugan ng pag-asa, at ako mismo ay nagnanais na abutin ang pag-asang iyon. Pagkatapos kong bumalik mula sa nayon ng Tadmur, ako ay naging ibang tao. Ang kuryosidad ko sa Pilipinas ay naging halos isang obsession at naging gawi ko na ang pagtingin sa mga channel sa messaging app tuwing gabi. Pagkatapos ng trabaho sa ospital, umuuwi ako, nagsisindi ng kandila at tinitingnan ang aking smartphone. Nag-download ako ng mga teleserye at nagsimulang manood at nag-install din ng app para sa pag-aaral ng Tagalog. "Magandang umaga, salamat po. Ako po si Laila." Paulit-ulit kong sinasanay ang aking bigkas kahit na medyo paos pa. Unti-unti akong natuto ng Tagalog. Siyempre, hindi ito madali. Ibang-iba ang sistema ng wika kumpara sa Arabic. Ngunit hindi ako sumuko. Naniniwala ako na kung mag-aaral ako kahit paunti-unti araw-araw, matututo rin akong magsalita. Isang araw, sa oras ng pahinga sa ospital, tinanong ako ng kasamahan kong nurse na si Maria, "Laila, anong nangyayari sa'yo? Lagi ka na lang nakatutok sa smartphone mo." Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sinabi ko ang totoo. "Nag-aaral ako ng Tagalog." "Tagalog? Bakit? Pupunta ka ba ng Pilipinas?" Nanlaki ang mga mata ni Maria. "Talaga? Sumabay ka na rin sa uso?" "Hindi naman sa uso, pero seryoso kong pinag-iisipan." Hinila ni Maria ang isang upuan at umupo sa tabi ko. Narinig ko rin yan. Uso raw ngayon sa mga babaeng Syrian ang Pilipinas. "Pero nurse ka, kailangan ka dito. Bakit mo gustong umalis?" Bumuntong hininga ako. "Dito, araw-araw kamatayan lang ang nakikita ko. Walang pag-asa. Pero iba sa Pilipinas. Doon, tingin ko posible ang isang bagong simula." Hinawakan ni Maria ang aking kamay. Naiintindihan ko. Minsan, naiisip ko rin yan na gusto kong makaalis dito. Kung ganoon, bakit hindi mo rin subukang tingnan ang Pilipinas? Sabi nila, malaki raw ang pangangailangan nila sa mga nurse. Ngumiti si Maria. Pag-iisipan ko. Pero hindi ba sobrang hirap ng Tagalog? Mahirap, pero hindi imposible. Araw-araw lang, paunti-unti. Simula ng araw na iyon, nagsimula kaming mag-aral ng Tagalog ni Maria. Tuwing oras ng pahinga, nagbabatian kami sa Tagalog at minsan ay nagtatawanan dahil sa aming mga maling bigkas. Ngunit masaya ang mga oras na iyon. Nakakalaya kami kahit pansamantala mula sa bigat ng digmaan. Isang gabi, muli akong bumisita sa isang evacuation center sa labas ng Damascus. Narinig ko kasi na mayroon silang screening ng teleseryeng Pilipino. Pagdating ko sa center, may mga 20 babae na ang nagtipon sa isang silid-aralan. Gumagamit sila ng isang maliit na projector para i-display ang drama sa pader. Tahimik akong umupo sa likod. Sa screen, nakalatag ang mga tanawin ng Pilipinas. Malilinis na kalsada, maliwanag na mga ilaw sa kalye, at mga babaeng naglalakad mag-isa kahit hating gabi. Ang tanawin pa lang na iyon ay nakakagulat na. Isang bagay na hindi maiisip sa Syria. Ang bida sa drama ay nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan sa isang cafe, nagtatrabaho sa ospital at kumakain ng hapunan kasama ang pamilya. Isang napaka-ordinaryong buhay, ngunit para sa amin, ito ay isang pangarap. Nang matapos ang drama, nagsalita ang isang babae. "Ang ganda ng ospital na yon, no? Ibang-iba sa mga ospital natin. Dagdag pa ng isa, at saka, laging may kuryente at tubig. Dito, hindi mo alam kung kailan mawawala. Higit sa lahat, mukhang ligtas.
Isang lugar kung saan makakatulog ka sa gabi nang hindi nag-aalala sa mga bomba. Tumango ako habang nakikinig sa kanilang usapan. Ang kinaiinggitan nila ay hindi mga mamahaling bagay, kundi ang isang normal na buhay, kuryente, tubig, kaligtasan, kapayapaan. Mga bagay na dati ay ipinagwawalang bahala namin bago ang digmaan. Pagkatapos ng pagtitipon, kinausap ko ang nag-organisa, si Svetlana. Isa siyang babaeng nasa unang bahagi ng kanyang 40s at mag-isang nagpapalaki ng 2 anak. Kapag nagtitipon kami linggo-linggo para manood ng drama, kahit papaano ay nagkakaroon sila ng aliw. 1 oras para makatakas sa realidad. Pero bakit po teleseryeng Pilipino? Nag-isip sandali si Svetlana bago sumagot. Masyadong magarbo ang mga drama sa Amerika, malayo sa buhay natin. Ang mga drama sa Europa naman, madilim. Pero iba ang mga drama sa Pilipinas. Ramdam mo na dumanas din sila ng hirap, pero nalampasan nila ito. Sa anong paraan po? Sa loob ng drama, makikita mo ang kahalagahan ng pamilya, ang diwa ng komunidad, ang kultura ng pagtutulungan. Iyon ang mga bagay na nawala sa atin. Mula nang magsimula ang digmaan, naging abala ang mga tao sa pagsisikap na mabuhay para sa kanilang sarili. Pero sa Pilipinas, mukhang iba. Lubos akong sumang-ayon sa kanyang mga sinabi. Totoo iyon, bago ang digmaan, mayroon ding kultura ng komunidad sa Syria, ngunit ngayon, lahat ay abala sa paghahanap buhay. Ngunit sa Pilipinas, kahit sa mga drama, buhay na buhay ang kultura ng pagkakaisa. Gusto niyo rin po bang pumunta sa Pilipinas? Walang pag-aalinlangan siyang sumagot. Siyempre, gusto kong marinig ng mga anak ko ang tunog ng bell ng eskwelahan sa halip na tunog ng mga bomba. Narinig ko na pinapahalagahan ng Pilipinas ang edukasyon. Tingin ko, mabibigyan ko sila ng mas magandang kinabukasan doon. Naghahanda na po ba kayo? Oo, nag-aaral ako ng Tagalog at naghahanap ng impormasyon tungkol sa international marriage. Hindi madali, pero hindi ako susuko. Habang pauwi, marami akong iniisip. Ang mga teleseryeng Pilipino ay hindi lamang libangan. Ito ay isang bintana na nagpapakita ng pangarap sa mga taong pagod na sa digmaan. Ang mundo, sa kabilang panig ng screen, isang payapang buhay, isang ligtas na lungsod. Iyon ang hinaharap na aming inaasam. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, tumingala ako sa kisame. Naalala ko si Omar. Kung nabubuhay siya, ano kaya ang sasabihin niya? Marahil ay susuportahan niya ako. Laila, pumunta ka sa lugar kung saan ka magiging masaya. Pinunasan ko ang aking luha at nagpasya. Pupunta ako sa Pilipinas. Gusto rin sigurong makita ni Omar na magsisimula akong muli. Kinabukasan, isang espesyal na balita ang dumating sa ospital. Magpapadala raw ang gobyerno ng Pilipinas ng malakihang tulong na gamot sa Syria. Nagpatawag ng pulong ang direktor. Mga kasama, magandang balita. Dumating na ang mga gamot at kagamitang medikal mula sa Pilipinas. Darating sila ngayong hapon. Nagsigawan sa tuwa ang mga nurse at doktor. Ilang buwan na kaming nagtitiis sa kakulangan ng gamot. Minsan, kahit simpleng pain reliever ay nauubos at wala kaming magawa kundi panoorin ang paghihirap ng mga pasyente. Nang hapon, dumating ang isang malaking truck sa ospital. Tambak ang mga kahon at lahat ay nakasulat sa Tagalog. Si Dr. Reyes ang nag-translate. Nandito ang mga antibiotics, pain relievers, disinfectants at mga gamit sa operasyon. Pinagsama-samang donasyon ito mula sa gobyerno ng Pilipinas at mga pribadong organisasyon. Habang binubuksan namin ang mga kahon, hindi namin maiwasan ang mamangha. Lahat ay bago at mukhang dekalidad. Matagal pa ang expiration date. Isang nurse ang napaluha. Ngayon, magagamot na natin ng maayos ang ating mga pasyente. Sinabi ni Dr. Reyes, hindi nalilimutan ng mga Pilipino ang Syria, magpapatuloy ang tulong. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa aking puso. Hindi lang salita ang tulong ng Pilipinas, ipinapakita nila ito sa gawa. Ilang araw ang lumipas, muli kaming nagtungo ni Dr. Reyes sa silangang rehiyon. Sa pagkakataong ito, para ihatid ang mga gamot na ipinadala mula sa Pilipinas. Pagdating namin sa nayon ng Tadmur, masaya kaming tinanggap ng mga residente. Masayang sumalubong si Petro. Salamat sa inyong muling pagdating. Ano po ang dala ninyo ngayon? Ibinaba ni Dr. Reyes ang mga kahon mula sa truck, mga gamot at pagkain mula sa Pilipinas. Para sa lahat ng taga-nayon, naluha ang mga mata ni Petro. Talagang hindi kami nalilimutan ng Pilipinas. Ipinamahagi namin ang mga supply sa community hall. Tumatanggap ng gamot ang mga matatanda at kendi naman ang mga bata. Ang mga ina ay tumanggap ng gatas na pulbos at diaper. Habang lumuluha, lumapit sa akin ang isang batang ina.
Doktora, pakisabi po sa mga Pilipino, maraming salamat. Ang mga supply na ito ang nagligtas sa buhay ng aking anak. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Makakarating po. Pagkatapos ipamahagi ang mga supply, may nakita akong isang kakaibang tanawin sa isang sulok ng nayon. Ilang kabataan ang may hawak na smartphone at seryosong nanonood ng isang bagay. Nang lumapit ako, nakita kong kumukuha sila ng mga aralin sa Tagalog. Nag-aaral din kayo ng Tagalog? Tumingin ang isang binata. Opo, plano po naming magtrabaho sa Pilipinas. Trabaho? Opo, narinig po namin na may espesyal na programa ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga refugee mula Syria. Naghahanap daw sila ng mga manggagawa sa IT at construction. Dagdag pa ng isa, programmer po ako. Mag-apply po ako sa isang IT company sa Pilipinas. Sabi nila, kung marunong ka kahit kaunting Tagalog, may tsansa ka raw. Nagulat ako, hindi lang pala international marriage. Mayroon ding daan para makapunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng trabaho. Saan po kayo nag-aaral ng Tagalog? Online po. Maraming libreng kurso sa mga messaging app. Mga taga-Syria na nakatira sa Pilipinas ang nagtuturo bilang voluntaryo. Naramdaman ko ang pag-asa sa mga salitang iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang panaginip, kundi isang katotohanan. Isang lugar na maaabot kung maghahanda at magsisikap ka. Nang gabing iyon, naghapunan kami ni Dr. Reyes sa community hall. Simpleng pagkain, ngunit mainit ang aming puso. Pagkatapos, tinanong ko si Dr. Reyes, Dr. Reyes, marami po bang refugee mula Syria sa Pilipinas? Oo, at patuloy na dumarami. Noong una, iilan lang sila, pero ngayon, daan-daan na. Karamihan ay maayos namang nakaka-adjust. Ano po ang karaniwang ginagawa nila? Iba-iba. May nagtatrabaho sa mga kumpanya, may nagpapatakbo ng restaurant, may nagtuturo ng Arabic sa mga eskwelahan. Malugod silang tinatanggap ng mga Pilipino. Kung ganoon, ang isang nurse na tulad ko, makakapagtrabaho rin po kaya? Tumingin sa akin ng diretso si Dr. Reyes. Siyempre, kulang sa mga nurse ang Pilipinas. Kung makikilala ang iyong lisensya, makakapagtrabaho ka agad. Interesado ka ba? Nag-alinlangan ako sandali at sinabi ang totoo. Opo, seryoso ko pong pinag-iisipan. Magandang desisyon iyan. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng impormasyon at mga contact. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Posible nga talaga. Ang daan patungo sa Pilipinas ay unti-unting bumubukas sa harap ko. Habang pauwi mula sa nayon, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Ang Pilipinas ay hindi lang nagbigay ng material na tulong sa Syria. Nagtanim ito ng pag-asa. Nagbigay ito ng paniniwala na maaari kaming bumangon muli. At ako, gusto kong abutin ang pag-asang iyon. Tanggapin ang buhay na wala si Omar at magsimula ng bago sa Pilipinas. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at binuksan ang app para sa pag-aaral ng Tagalog. Ako po ay isang nurse. Gusto ko pong magtrabaho sa Pilipinas. Gusto ko pong magsimula ng bagong buhay. Paulit-ulit kong sinanay ang aking bigkas at unti-unti kong itinatayo ang aking kinabukasan. Isang kinabukasan na may pangalang Pilipinas. Ilang araw bago bumalik si Dr. Reyes sa Pilipinas, binigyan niya ako ng isang espesyal na mungkahi. Laila, mayroong isang propesor ng araling Pilipino sa Damascus University. Magandang makilala mo siya. Malaking tulong ang pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Masaya akong pumayag. Gusto ko pang malaman ang mas malalim tungkol sa Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, bumisita ako sa Damascus University. Nasira ang ilang bahagi ng gusali dahil sa digmaan, ngunit nagpapatuloy ang mga klase. Ang opisina ni Profesor Ricardo Santos ay nasa dulo ng ikatlong palapag. Kumatok ako at isang propesor na mukhang nasa unang bahagi ng kanyang 60s ang nagbukas ng pinto. Ikaw ba si Laila? Tumawag sa akin si Dr. Reyes. Halika, pasok. Puno ng mga libro ang kanyang opisina. Puno ang mga pader ng bookshelves at tambak din ang mga libro sa kanyang mesa. Karamihan ay tungkol sa Pilipinas. Maupo ka. Gusto mo ba ng tsaa? Huwag na po. Salamat po sa inyong oras. Umupo ang propesor. Sinabi sa akin ni Dr. Reyes na iniisip mong pumunta sa Pilipinas. Mayroon ka bang gustong malaman tungkol dito? Nag-isip ako sandali at nagtanong. Profesor, bakit po kaya mas maraming taga-Syria ang interesado sa Pilipinas kaysa sa Amerika o Europa? Ngumiti si Profesor Santos. Magandang tanong. Ang sagot ay nasa kasaysayan. Kumuha siya ng isang lumang photo album mula sa estante. Tingnan mo ito. Nang buksan niya ang album, lumitaw ang mga itim at puting larawan.
Isang syudad na wasak, mga gusaling gumuho, mga batang gutom. Halos kamukha ng Syria ngayon. Ito ang Maynila noong 1945 pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Napasinghap ako. Ganyan po pala ang Maynila noon? Oo. Nang matapos ang digmaan, halos ganap na wasak ang Pilipinas. Kumuha siya ng isa pang dokumento. Noong panahong iyon, isa ang Pilipinas sa mga pinakamahihirap na bansa sa mundo. Pero ngayon isa na ito sa mga nangungunang ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Isang himala na nagawa sa loob lang ng ilang dekada. Binuksan ng propesor ang kanyang computer at ipinakita ang mga larawan ng modernong Maynila. Makikinang na mga skyscraper, malilinis na kalsada, maliwanag na mga ilaw. Ibang-iba sa mga larawan pagkatapos ng digmaan. Paano po naging posible ang ganitong pagbabago? Seryosong sumagot si Profesor Santos. Maraming dahilan, pero ang tatlong pinakamahalaga ay ito. Una, pamumuhunan sa edukasyon. Kahit sa kahirapan, pagkatapos ng digmaan, hindi isinuko ng mga Pilipino ang edukasyon. Magugutom ang mga magulang, pero ipapadala nila ang kanilang mga anak sa eskwelahan. Tumango ako. Pangalawa, ang diwa ng komunidad. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang konsepto ng tayo o bayanihan. Mas inuuna nila ang pag-unlad ng komunidad kaysa sa pansariling tagumpay, kaya't nagawa nilang bumangon ng sama-sama. Huminga sandali ang propesor. Pangatlo, isang malinaw na pambansang pananaw. Kahit sa gitna ng kaguluhan, gumawa ang Pilipinas ng mga pangmatagalang plano. Alam nila kung saan sila patungo at doon nila itinutok ang lahat ng kanilang lakas. Pinagnilayan ko ang kanyang mga salita, edukasyon, komunidad, malinaw na pananaw, mga bagay na kulang sa Syria. Kung gayon, Propesor, ano po ang pinakamalaking pagkakaiba ng Syria at Pilipinas? Lumungkot ang mukha ng propesor. Sa kasamaang palad, sa loob ng 30 taon mula nang makamit natin ang kalayaan, hindi tayo nakabuo ng isang tunay na pambansang pananaw. Ang kaguluhan sa politika at mga alitan sa rehiyon ang humadlang sa ating pag-unlad. Pero siguradong may corruption din sa Pilipinas. Siyempre, ngunit patuloy silang nagsisikap na malampasan ito. Aktibong nagsasalita ang mga mamamayan at nagbabago rin ang gobyerno. Kulang tayo sa prosesong iyon. Bumuntong hininga ang propesor. Laila, hindi aksidente na interesado ang mga taga-Syria sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay ang larawan ng kung ano sana tayo. Isang buhay na patunay na posible pa ring bumangon kahit pagkatapos ng digmaan. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa aking puso. Ang Pilipinas ay hindi lang isang maunlad na bansa. Ito ay isang bansang dumanas ng parehong sakit tulad namin, ngunit gumawa ng ibang mga pagpili. Paano po tinatanggap ng mga Pilipino ang alaala ng digmaan? Hinding-hindi nila ito nalilimutan. Sa pamamagitan ng mga museo, monumento at edukasyon, ipinapasa nila ito sa susunod na henerasyon. Ngunit hindi sila nananatili sa nakaraan. Ginawa nilang lakas para sa pag-unlad ang sakit na iyon. Magagawa rin po kaya iyon ng Syria? Tumingin sa akin ng diretso ang propesor. Siyempre, ngunit mangangailangan ito ng panahon at ng pagsisikap ng mga kabataang tulad mo. Sandali akong natahimik. Tama ang sinabi ng propesor. Maaari ring bumangon muli ang Syria, ngunit wala akong kumpiyansa na bantayan ang prosesong iyon dito. Pagod na ako. Propesor, sa totoo lang po, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Masyado na pong masakit ang manatili dito. Tumango ang propesor. Naiintindihan ko. Walang sinumang maninisi sa iyo. Lahat ay may karapatang mangarap ng mas magandang buhay. Ngunit nakakaramdam po ako ng pagkakasala na para bang tumatakas ako. Hindi ito pagtakas. Ito ay kaligtasan. At saka, hindi natin alam. Baka ang mga matututunan mo sa Pilipinas ay maibabalik mo rin sa Syria balang araw. Kumuha ang propesor ng isang business card mula sa kanyang drawer. Ito ang kaibigan ko sa Maynila. Propesor din siya sa isang universidad doon. Kapag nakarating ka sa Pilipinas, tawagan mo siya. Matutulungan ka niya. Habang tinatanggap ko ang card, naluha ako. Salamat po, Propesor. Good luck, Laila, at huwag mong kalimutan ang Syria. Darating din ang pagkakataon natin. Paglabas ko ng universidad, marami akong iniisip. Ang Pilipinas ay salamin ng Syria. Ang larawan ng kung ano sana kami o kung ano ang maaari naming maging, ngunit hindi ko na kayang hintayin ang prosesong iyon dito. Kailangan kong mabuhay ngayon sa Pilipinas. Ilang araw matapos kong makilala si Profesor Santos, sinimulan ko ng seryosohin ang paghahanda para sa aking pag-alis.
Naghanap ako ng impormasyon sa mga channel sa messaging app at mas maraming oras ang inilaan sa pag-aaral ng Tagalog. Ngunit habang sumusulong ako, nakikita ko rin ang mga komplikadong problema. Isang gabi, nagmamadaling tinawag ako ng kasamahan kong si Maria. "Laila, may problema. Naaalala mo ba si Olga? Yung nagsabing pupunta siya sa Pilipinas noong 1 taon?" "Oo, naaalala ko. Bakit?" "Kakatanggap ko lang ng mensahe. Grabe daw ang sinapit niya sa Pilipinas. Loko-loko pala yung ahente niya." Nanigas ang aking mukha. Anong nangyari? Ipinakita sa akin ni Maria ang kanyang smartphone. Mensahe mula kay Olga. Sabi ng ahente, ipakikilala niya ako sa isang mabait na asawa. Nagpakita siya ng mga larawan, pati ng bahay. Pero pagdating ko sa Pilipinas, ibang-iba. Alkoholiko pala yung lalaki at ang bahay ay isang lumang barong-barong sa probinsya. Kinuha pa niya ang passport ko para hindi ako makatakas. Nakatakas lang ako sa tulong ng pulis, pero ngayon wala akong mapuntahan. Nagulat ako. Hindi pala para sa lahat ay pag-asa ang Pilipinas. Madalas bang mangyari yan? Tumango si Maria. Kung titingnan mo sa mga channel sa messaging app, maraming babala. Mag-ingat sa mga manlolokong ahente. Agad kong binuksan ang messaging app. Totoo nga, maraming babala. Huwag na huwag gagamitin ang ahenteng ito, manloloko. Bago pumunta sa Pilipinas, siguraduhing basahin ang bawat sulok ng kontrata. Kung masyadong maganda ang alok, magduda na. Pinagpawisan ako ng malamig. Masyado akong naging kampante. Akala ko madali lang pumunta sa Pilipinas at hindi ko gaanong isinaalang-alang ang mga panganib. Kinabukasan, bumisita ako sa isang maliit na language school sa Damascus. Gusto kong marinig ang mga kwento ng mga taong aktwal na naghahanda para sa Pilipinas. Ang eskwelahan ay nasa 2nd palapag ng isang maliit na gusali. Basag ang mga salamin ng bintana dahil sa digmaan at tinakpan lang ng plastik. Ngunit sa loob, may mga 15 estudyante ang masigasig na nag-aaral. Sinalubong ako ng punong guro, si Mariam. "Maligayang pagdating. Nag-aaral ka ba ng Tagalog?" "Opo. At gusto ko rin pong malaman ang higit pa tungkol sa Pilipinas." Ngumiti si Mariam. "Maupo ka. Uminom ka muna ng tsaa." Umupo kami sa kanyang maliit na opisina. "Gusto niyo rin po bang pumunta sa Pilipinas?" Umiling siya. "Nanggaling na ako doon. 5 taon na ang nakalipas. Nag-aral ako doon. 1 taon akong tumira sa Maynila." "Bakit po kayo bumalik?" "Nandito ang pamilya ko at gusto kong magturo ng Tagalog sa mga taga-Syria. Bago magsimula ang digmaan, libangan lang ito, pero ngayon, ibang-iba na." "Paano po naiiba?" Tumingin si Mariam sa labas ng bintana. Pagkatapos ng digmaan, biglang dumami ang gustong mag-aral ng Tagalog. Lahat sila gustong pumunta sa Pilipinas. Pero ang ikinababahala ko ay marami sa kanila ang gustong pumunta nang walang sapat na paghahanda. "Walang sapat na paghahanda po?" "Oo. Hindi pa gaanong marunong magtagalog, hindi pa alam ang kultura ng Pilipinas, basta gusto lang pumunta. Mahihirapan silang mag-adjust." Kinabahan ako. Paano po ba dapat maghanda? Seryoso ang mukha ni Mariam. "Una, Tagalog. Dapat mag-aral ng kahit 6 na buwan, hanggang sa antas na kaya mo nang makipag-usap araw-araw. Pangalawa, unawain ang kultura ng Pilipinas. Mayroon silang respeto sa nakatatanda at pinahahalagahan ang paggalang. Pangatlo, kailangan mo ng mapagkakatiwala ang koneksyon. Mas mabuti pang kumonekta sa mga taga-Syria na nasa Pilipinas na kaysa sa mga ahente." Nagsulat ako habang nakikinig at ang pinakamahalaga, huminto sandali si Mariam, ay magkaroon ng makatotohanang inaasahan. Ang Pilipinas ay hindi paraiso. Mayroon din silang mga problema at may mga bahaging mahirap para sa isang dayuhan. Pero mas mabuti pa rin kaysa sa isang war zone. Ganoong pag-iisip ang dapat mong dalhin. Ang mga salitang iyon ay malaking tulong sa akin. Nagkaroon ako ng ilusyon. Inakala kong perpekto ang Pilipinas, ngunit iba pala ang katotohanan. Gnang. "Mariam, inirerekomenda niyo pa rin po ba ang Pilipinas?" Ngumiti siya. "Siyempre, basta't handa ka. Ang Pilipinas ay isang bansang nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nagsisikap. Hindi sila nang didiskrimina dahil dayuhan ka. Siyempre, may hadlang sa wika, pero malalampasan mo yan." Pagkatapos ng klase, kinausap ko ang ilang estudyante. Si Andre, 27, ay isang IT programmer. Nag-apply ako sa isang startup sa Maynila. Nag-online interview ako at natanggap. Sa susunod na buwan na ang alis ko. "Congratulations. Marami ka bang ginawang paghahanda?" Nag-aaral ako ng Tagalog ng 6 na buwan at marami akong binasang libro tungkol sa kultura ng Pilipinas. At saka,
Konektado ako sa mga Syrian developer na nasa Maynila na. Malaki ang naitulong nila. Si Julia, 35, ay ina ng 3 anak. Naghahanda ako para sa international marriage, pero maingat ako. Hindi ako nagtitiwala sa mga ahente. Ako mismo ang nakikipag-usap sa mga Pilipinong lalaki online at ilang beses na kaming nag-video call. Paano po ang mga anak ninyo? Narinig ko na maganda ang edukasyon sa Pilipinas. Kung ligtas silang lalaki doon, iyon ang pinakamahalaga. Habang pauwi, marami akong iniisip. Ang Pilipinas ay pag-asa, ngunit may kasama ring panganib. Kung pupunta ako ng walang paghahanda, baka matulad ako kay Olga. Ngunit kung maghahanda akong mabuti, maaari rin akong magtagumpay tulad ni Andre. Nagpasya ako. Hindi ako magmamadali. Mag-aaral ako ng Tagalog ng kahit 6 na buwan, pag-aaralan ng kultura ng Pilipinas at gagawa ng mapagkakatiwalaang koneksyon. At magkakaroon ako ng makatotohanang inaasahan. Ang Pilipinas ay hindi paraiso, ngunit isang lugar na nagbibigay ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Sapat na iyon. Isang lugar para makatakas sa digmaan at mabuhay muli. Iyon lang ang gusto ko. Mula ng araw na iyon, mas maingat kong isinagawa ang aking paghahanda para sa Pilipinas. Formal akong pumasok sa language school ni Mariam at 3 beses sa isang linggo akong dumadalo sa klase. Hindi madaling pagsabayin ang trabaho sa ospital at pag-aaral, ngunit hindi ako sumuko. Tuwing umaga bago pumasok, 30 minuto. Sa tanghalian, 30 minuto. At pagkatapos ng trabaho, 1 oras akong nag-aaral ng Tagalog. Noong una, kahit pagbasa at pagsulat ng alpabeto ay hirap ako, pero pagkaraan ng ilang buwan, unti-unti na akong natutong magbasa. Magandang umaga, ako po si Laila, isa po akong nurse. Ang pagsasanay sa harap ng salamin ay minsan nakakatawa, ngunit nagpatuloy pa rin ako. Habang nag-aaral ng Tagalog, naging mas aktibo ako sa mga channel sa messaging app. Nagtatanong ako, nagbabasa ng mga karanasan ng iba. Sa prosesong ito, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Naging interesado ako kung sino ang nagpapatakbo ng pinakaaktibong channel, ang Syrian Women in the Philippines Support Group. Mahigit 40,000 na ang miyembro ng channel na ito at daan-daang mensahe ang ipinopost araw-araw. Impormasyon tungkol sa international marriage, mga job posting, materyales sa pag-aaral ng Tagalog, legal na konsultasyon at maging mga tips sa pamumuhay sa Pilipinas, lahat ay sistematikong nakaayos. Ang pangalan lang na inilalabas ng admin ay Isabel at wala nang ibang impormasyon. Naging curious ako, sino kaya ang taong nagpapatakbo ng ganito kalaking channel? Isang ahente kaya? O isang voluntaryo? Isang araw, lakas loob akong nagpadala ng pribadong mensahe kay Isabel. Magandang araw, ako po si Laila. Isa po akong nurse sa Damascus at naghahanda para sa Pilipinas. Nais ko po sanang malaman kung bakit ninyo pinapatakbo ang channel na ito. Kung may oras po kayo, maaari ko po ba kayong makausap? Hindi ko inaasahang sasagot siya, ngunit sa aking pagkagulat, ilang oras lang ay may reply na, "Magandang araw Laila, ikinagagalak kitang makilala. Posible ba tayong mag-video call? Mas maganda kung direkta tayong mag-uusap." Agad akong kumonekta sa video call. Ang babaeng lumitaw sa screen ay mukhang nasa huli ng kanyang 30s. Mayroon siyang masayang ngiti at mainit na tingin. Ang malinis na apartment sa kanyang likuran ay nagpapahiwatig na nasa Pilipinas siya. "Laila, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Isabel. Nakatira ako ngayon sa Quezon City, malapit sa Maynila." Magandang araw po. Una po sa lahat, maraming salamat sa pagpapatakbo ng channel. Malaking tulong po ito, ngumiti si Isabel. Walang anuman. Dati, marami rin ang tumulong sa akin. Ngayon, ako naman ang nagbabalik ng utang na loob. Paano po kayo napunta sa Pilipinas? Sandaling lumungkot ang kanyang mukha dahil din sa digmaan. Namatay ang asawa ko at mag-isa kong pinalaki ang 2 anak ko. Desperado ako. Noong panahong iyon, nalaman ko ang tungkol sa mga ahente para sa international marriage. Kaya po kayo nakapunta sa Pilipinas? Oo, pero noong una, sobrang hirap. Ibang-iba ang ipinangako ng ahente sa katotohanan. Nanigas ang aking mukha. Tulad po ni Olga. "Naloko po kayo?" Umiling si Isabel. Hindi naman ganap na panloloko, pero maraming pinalabis. Mabait naman ang naging asawa ko, pero hirap kami sa pera at komplikado ang relasyon sa kanyang pamilya. Hindi ko rin maintindihan ang wika, kaya sobrang lungkot. Paano niyo po nalampasan iyon? Nakilala ko ang ibang mga babaeng Syrian na nasa Pilipinas. Noong una, nagkakilala lang kami sa isang online community, pero malaki ang naitulong nila sa pag-aaral ng Tagalog
pag-adjust sa kultura, hanggang sa mga legal na problema. Huminto sandali si Isabel. Noon ko napagtanto, kailangan nating magtulungan. Hindi dapat umasa sa mga ahente o sa kung sino paman. Dapat tayong mismo ang gumawa ng sarili nating network. Kaya po kayo gumawa ng channel sa messaging app? Oo, noong una, ilang kaibigan lang kami. Isang maliit na grupo para magbahagi ng impormasyon at magpayo sa isa't isa. Pero kumalat ito sa pamamagitan ng salita at unti-unting lumaki. Ngayon, mahigit 40,000 na ang miyembro. Naantig ako. Ang channel na ito ay hindi para sa komersyo. Ito ay isang lugar para sa tunay na pagtutulungan. Isabel, hindi po ba mahirap patakbuhin ang channel? Hindi po biro ang mag-manage ng 40,000 tao mag-isa. Tumawa siya. Hindi ako nag-iisa. May 11 kaming staff. Lahat kami ay mga babaeng Syrian na nakatira sa Pilipinas. Bawat isa ay may kanya-kanyang papel. May namamahala sa legal na konsultasyon. May gumagawa ng mga materyales sa pag-aaral. May nangangalap ng impormasyon sa trabaho. Lahat po kayo voluntaryo? Oo, hindi kami tumatanggap ng pera. Sa halip, mas marami kaming nakukuha. Ang kasiyahang dulot ng pagtulong sa kapwa. Seryoso ang mukha ni Isabel. Laila, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Ang Pilipinas ay isang lupaing puno ng pagkakataon, ngunit hindi ito paraiso. Mayroon ding diskriminasyon dito at may mga bahaging mahirap para sa isang dayuhan. Lalo na ang hadlang sa wika, malaking problema talaga iyan. Handa po ako. Pero kung handa ka lang, kayang-kaya mong lampasan iyon, tulad ko. Noong una akong dumating, wala akong alam na kahit isang salitang Tagalog. Ngayon, nagtatrabaho na ako sa isang kumpanya sa Pilipinas bilang interpreter. Napakagaling po. Kaya mo rin iyan, lalo na't nurse ka. Kulang sa mga profesional sa medisina ang Pilipinas. Nag-share si Isabel ng isang dokumento sa screen. Ito ang proseso para sa pagkilala ng lisensya ng nurse sa Pilipinas. Komplikado, pero hindi imposible. May 2 Syrian nurse na ang nagtagumpay dito. Binasa ko ang bawat sulok ng dokumento. Detalyado ang paghahanda ng mga papeles, mga pagsusulit at pagsasanay. Napakalaking tulong po ng impormasyong ito. Salamat po. At isa pa, mag-ingat ka sa mga ahente. Hindi lahat sila masama, pero marami ring manloloko. May listahan kami ng mga mapagkakatiwalaang ahente sa aming channel. Maaari mo iyong tingnan. Opo, gagawin ko po. Pagkatapos ng video call, puno ang aking puso. Si Isabel at ang kanyang mga staff ay kusang loob na tumutulong sa iba nang walang sinumang nag-uutos. Sila ay naging hagdan para sa isa't isa. Kahit na nawala ang lahat dahil sa digmaan, hindi nawala ang kanilang pagkatao. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag nakarating ako sa Pilipinas, tutulong din ako sa iba tulad nila. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Maria ang usapan namin ni Isabel. Hindi ako makapaniwala na hindi pala para sa negosyo yung channel na yon. Talagang nagtutulungan pala ang mga tao. Oo, kaya mas mapagkakatiwalaan. Hindi para sa kita, kundi para talaga sa kapwa. Hinawakan ni Maria ang aking kamay. Laila, seryoso ko na ring pag-iisipan. Sana makasama kita, no? Para magtulungan tayo. Oo naman, mas maganda kung 2 tayo kaysa sa isa. Nang gabing iyon, habang nakahiga, nag-isip ako. Ang pagpunta sa Pilipinas ay hindi na isang malabong pangarap, nagiging isang konkretong plano na ito. Base sa mga materyales na ipinadala ni Isabel, gumawa ako ng isang step-by-step na plano. Unang yugto, 6 na buwang masinsinang pag-aaral ng Tagalog. Ikalawang yugto, paghahanda para sa proseso ng pagkilala ng lisensya ng nurse sa Pilipinas. Ikatlong yugto, kumonekta sa komunidad ng mga Syrian sa Pilipinas. Ika-4 na yugto, mag-apply para sa trabaho. Ika-5 yugto, umalis. Kung magiging maayos ang lahat, makakapunta ako sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Siyempre, hindi ito magiging madali, ngunit hindi rin imposible. At higit sa lahat, hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Isabel at ang kanyang mga staff, si Maria at ang libu-libong taga-Syria na may parehong pangarap. Kami ay magiging hagdan para sa isa't isa at sabay-sabay kaming aakyat. Mula sa guho ng digmaan, itinatayo namin ang tore ng pag-asa. Lumipas ang 1 taon. Ang taong iyon ang pinakamahirap at kasabay nito ang pinakamakabuluhang panahon sa aking buhay. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para mag-aral ng Tagalog at pagkatapos ng trabaho sa ospital, nag-aaral ulit ako. Tuwing Sabado at Linggo, buong araw akong nasa klase sa eskwelahan ni Mariam.
Pinag-aralan ko ang kultura, kasaysayan, at maging ang tamang asal sa Pilipinas. Noong una, sobrang hirap at muntik na akong sumuko. Ngunit dahil sa suporta ni Isabel at ng komunidad sa messaging app, nalampasan ko ito. Laila, kaya mo yan. Huwag kang susuko. Ganyan din ako noong una. Pero kung magpapatuloy ka, magagawa mo rin. Maraming mensahe ng suporta ang nagpalakas sa aking loob. Pagkaraan ng 6 na buwan, nakapasa ako sa isang Tagalog proficiency test. Antas na para sa pang-araw-araw na usapan. Hindi perpekto, ngunit sapat na para makipag-ugnayan. At sa tulong ni Dr. Reyes, nakipag-ugnayan ako sa isang universidad na ospital sa Maynila. Ang ospital na iyon ay may programa para sa mga dayuhang nurse at binibigyan nila ng prioridad ang mga refugee mula sa Syria. Inihanda ko ang aking mga dokumento at sumailalim sa isang online interview. Nanginginig ang aking puso habang nagpapakilala sa Tagalog at ipinapaliwanag ang aking karanasan at kung bakit gusto kong magtrabaho sa Pilipinas. 8 taon po akong nagtrabaho sa Damascus Central Hospital. Kahit sa gitna ng digmaan, nagpatuloy po ako sa pag-aalaga ng mga pasyente at may karanasan din po akong makipagtrabaho sa isang medical team mula sa Pilipinas. Nais ko pong magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas at gamitin ang aking karanasan para makatulong sa mga pasyente. Seryosong nakinig ang mga interviewer sa akin at pagkaraan ng 1 linggo, natanggap ko ang balitang natanggap ako. Nang araw na iyon, umakyat ako sa rooftop ng ospital, tumingala sa langit at umiyak, luha ng kagalakan. Sa wakas, posible na ang isang bagong simula. Si Maria naman ay nakatanggap ng tawag mula sa isa pang ospital sa Pilipinas, sabay kaming aalis. Habang naghahanda para sa pag-alis, madalas kong isipin si Omar. Nang tumayo ako sa harap ng kanyang simbolikong libingan, kinausap ko siya. Omar, pupunta ako sa Pilipinas. Magsisimula ako ng bagong buhay. Hindi kita kalilimutan. Mabubuhay lang ako. Naniniwala akong iyan din ang gusto mo. Umihip ang hangin at gumalaw ang mga dahon para bang sumasagot si Omar. Laila, maging masaya ka. Masakit din ang pamamaalam sa mga kasamahan sa ospital. Sama-sama naming nilampasan ang digmaan at nagligtas ng maraming buhay. Laila, kahit nasa Pilipinas ka na, tumawag ka pa rin ha? At balang araw, kapag nakabangon na ang Syria, bumalik ka. Siyempre, hinding-hindi ko kayo kalilimutan. Isang araw bago ang aming pag-alis, nag-iwan ako ng huling mensahe sa channel. Mga kasama, bukas na po ang aming pag-alis patungong Pilipinas. Maraming salamat sa tulong ninyo sa loob ng 1 taon, lalo na kay Isabel at sa mga staff. Kahit nasa Pilipinas na, gusto ko pa ring mag-ambag sa komunidad na ito. Sa mga naghahanda pa lang, huwag po kayong sumuko. Kaya nyo rin po ito. Daan-daang komento ang dumating. Congratulations! Ingat sa biyahe, susunod din ako. Laila, binigyan mo kami ng lakas ng loob. Maging masaya ka sa Pilipinas. At sa wakas, dumating ang araw na iyon. Isang araw noong Agosto 2025, umalis kami ni Maria sa Damascus at sumakay ng eroplano patungong Ninoy Aquino International Airport. Sa pag-angat ng eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang unti-unting lumiliit na lupain ng Syria. Isang lugar na puno ng mga sugat ng digmaan, ngunit ang aking bayan pa rin. Tumulo ang aking luha, ngunit walang pagsisisi. Paalam, Syria, magkikita tayong muli. 11 oras ang biyahe. Sa loob ng panahong iyon, binasa ko muli ang aking mga materyales sa Tagalog at nanood ng isang dokumentaryo tungkol sa Pilipinas. Kinakabahan ako, ngunit sabik din. Sa wakas, pupunta na ako sa bansang pinangarap ko. Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, parang sasabog ang aking puso. Ang malinis na paliparan, ang maayos na mga pasilidad, ang tanawin na nakikita ko lang sa mga drama ay nasa harap ko na. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng mga bagahe, naghihintay sa amin si Isabel. Laila, Maria, maligayang pagdating. Nagyakapan kami at umiyak. Kahit hindi pa kami nagkita ng personal, para na kaming pamilya. Isabel, maraming salamat. Dahil sa iyo, nakarating kami dito. Walang anuman. Ngayon pa lang ang simula, sabay-sabay tayong magsikap. Paglabas namin ng airport, malalim kong nilanghap ang hangin ng Pilipinas. Hindi amoy usok ng digmaan, kundi malinis na hangin. Hindi tunog ng mga bomba, kundi ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga tao. Idinrive kami ni Isabel sa aming tutuluyan. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ng sasakyan ay napakaganda. Matataas na gusali, malilinis na kalsada, at mga taong payapang naglalakad.
Eksakto sa nakikita ko sa mga drama, Laila, yan ang Pasig River. Maraming nag-iihersisyo at nagde-date diyan. Napakapayapa. Hindi ka pani-paniwala. Pagdating sa aming apartment, tiningnan ko ang loob. Isang maliit na studio unit, ngunit malinis at mainit ang pakiramdam. Laging may kuryente at tubig at mabilis ang internet. Mga bagay na hindi maiisip sa Syria. Sabi ni Maria, "Dito, hindi na natin kailangang mag-alala sa mga bomba sa gabi, no?" "Oo, matutulog na lang tayo ng mahimbing." Nagkatinginan kami at ngumiti at umiyak. Ang pakiramdam ng kaligtasan, ang pananabik sa isang bagong simula at ang lungkot sa pag-iwan sa aming bayan. Halo-halong emosyon. Nang gabing iyon, binuksan ko ang bintana at pinagmasdan ang tanawin ng Maynila sa gabi. Kumikinang na mga ilaw, tahimik na mga kalsada, isang payapang gabi. Ito ang pang-araw-araw na buhay na pinangarap ko. Humiga ako sa kama at binuksan ang messaging app. Ipinost ni Isabel ang aming larawan ng pagdating sa channel. Ligtas na nakarating sina Laila at Maria. Suportahan natin ang kanilang bagong simula. Libu-libong likes at komento ang dumating. Congratulations! Susunod na ako. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa. Binasa ko ang bawat komento habang lumuluha. Hindi lang ito aking paglalakbay. Ito ay paglalakbay ng libu-libong taong sama-samang nangarap, naghanda at sumuporta at ipinangako ko. Dito, magpapakatatag ako at balang araw, tutulong din ako sa iba. Tulad ni Isabel, magiging hagdan din ako para sa iba. Sa labas ng bintana, papalapit na ang umaga. Ang aking unang umaga sa Pilipinas. Iniwan ko ang dilim ng digmaan at naglakad patungo sa liwanag ng pag-asa. Isang bagong simula. Omar, ligtas akong nakarating. Dito, magsisikap akong mabuhay. At balang araw, kapag nakabangon na ang Syria, ibabahagi ko ang mga natutunan ko. Isinara ko ang bintana, humiga sa kama, at sa unang pagkakataon, nakatulog sa isang gabing walang tunog ng bomba. Pilipinas, isang malayong bansa, ngunit ngayon, ang pinakamalapit kong kinabukasan. Kayo po, mga Pilipino, ang naging pinakamalayo, ngunit pinakamalapit naming pag-asa. Maraming salamat po, Pilipinas. Mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Laila? Ang katapangan ng isang babae na hindi nawalan ng pag-asa sa gitna ng mga guho ng digmaan at naglakad patungo sa isang bagong simula, at ang bansang Pilipinas na nag-abot ng kamay sa kanya. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paglipat ng isang tao. Ito ay isang magandang kwento ng pagkakaisa kung saan ang mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan ay nagtutulungan upang sama-samang bumangon. At sa gitna nito, naroon ang Pilipinas. Isang bansang may karanasang bumangon mula sa mga guho, ilang dekada na ang nakalipas. Isang bansa na ngayon ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao mula sa ibang bansa. Tayo ay mga mamamayan ng isang may pagmamalaking bansa. Sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas marami pa kaming maibabahaging mga kwentong nakakaantig. Ito po ang inyong channel na naghahatid ng mga kwentong puno ng inspirasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po.